Oh. Dali lang ah. Oh, wait. Ano ba yun? Oh, ito. Oh. Hindi daw siya may-ari ng Digital 8. Oh, tingnan nyo tong ano na to, itong video na to. Oh. Hindi siya may-ari ng Digital 8 ha. Oh, hindi siya may-ari ng Digital 8. Pero tingnan nyo paano siya umasta. Ayan ha. So, kita mo. Yung vlogger na si Boss Toyo, na amo ng mga hip-hop. Tinan nyo. Tinan nyo. Si Boss Toyo, yan yung vlogger na nagbibenta ng mga alahas. Tapos hip-hopin yan. Flip-tapan yan. Napapansin nyo ba, mga bossing? Noong mga nakaraan, maraming mga hip-hop personalities na binabanatan si Inday Sara. Nakita niyo yun? Maraming mga hip-hop artist ang binabanatan si VP Sara. Sabay-sabay yan. Ang daming mga vloggers na hindi naman political, sabay-sabay na binanatan si VP Sara. Bibigyan ko kayo ng mga sample. Sino yung mga sample na yung Christian Gaza ba yun? Yung Christian Gaza. Showbiz-showbizan yan. Pero bumabanat kay VP Sara. Si Makagago, hip-hopper, rap battle. Ang kaaway niyan, yung mga kupal din ng mga vlogger na katulad niya. Binabanatan si VP Sara. At ang sabi niya, umamin pa siya. Sabi niya, ako ang pinaka highest paid sa amin. Diba? Umamin siya kay Banat Bay. Ako ang highest paid. So binabayaran siya ng buwis ng taong bayan para siraan si VP Sara. Meron pang ibang mga rapper. Yung si Akata ba yun? Akata. Binabanatan din si VP Sara nung Akata. Flip-topper yun. At marami pang mga flip-topper na bumabanat kay VP Sara. Sino kaya ang nag-organize netong mga vloggers na ito para banatan si VP Sara? Ayan si Boss Toyo. Ayan si Boss Toyo. Si Boss Toyo, tumitira ba kay VP Sara? Hindi. Bakit? Siyempre, kailangan kukuha ako ng mga tao na gagawa ng trabaho para sa akin. Siya ang common denominator ng lahat ng yan. Malupit itong influencer na to. Kilala lahat ng mga influencer nito. So kayo na ang bahalang humusga kung bakit pagdugtong-dugtongin nyo na lang. Kung bakit nitong mga nakaraang buwan last year, sabay-sabay bumabatikos kay VP Sara yung mga hindi naman mga political. So nakita natin, nag-partner na itong si Boss Toyo at saka si Jay Ruiz. Tapos si Jay Ruiz, ang kinuhang Yusek, si vlogger na si Claire. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, kayo nang bahalang dumugto. Sino ang merong troll farm? At sino ang nagbinabayaran na mga vlogger ng gobyerno? Kasi kami, wala kaming affiliation sa gobyerno. Wala kaming affiliation sa gobyerno. Wala rin mga politiko na nagbabayad sa amin. But when you say, lahat ng mga vloggers, basta magaling kayo, pumunta kayo sa amin. Pumunta kayo sa amin. At again, yung di umano yung PCSO at ito si Boss Toyo may kontrata din. Kayo nang bahalang magtimbang. Pero tingnan nyo how Jay Ruiz is acting dito Tingnan nyo, may ari ba siya o hindi?
Di ba? Nagdidesisyon siya. Hindi siya may-ari. O baka pwede na rin tayo magkaroon ng alliance with IBC 13. So kung ako, spokesperson lang ako, before ako magsalita, I would, yung kliyente ko, kakausapin ko muna. Is it okay if, o kaya yung kliyente ko, yun ang utos sa akin. Pero dyan, direkta nagtatanong siya, baka naman pwede, sir. Na natin, makuha na natin. So, sa akin sa nakikita ko, decision maker siya dito. And if you're a decision maker sa isang kumpanya, it means may investment ka dyan. Hindi pa pwedeng spokesperson ka lang. Hopefully, kung magkakasundo. Ganito ba magsalita yung mga spokesperson? Nagbibigay na ng mga future forecast? O nagbibigay na ng mga ng mga ideas na mga merging. Hindi trabaho na kanina, spokesperson yan. Pero kung ikaw may-ari ka ng kumpanya, malakas ang loob mo, lahat ng sasabihin mo, batas yun. Ayan. So klaro. Meron. So kung meron nag-iimbita ng mga vloggers para magtayo ng grupo ng mga vloggers. Ayan na yun. Sila Boss Toyo yun. Sila yun. So alam nyo na siguro. Alam nyo na siguro kung sino yung mga konektado sa gobyerno na nagbibigay ng kumpas doon sa mga vloggers, kaya pare-parehas sila ng sinasabi, pare-parehas ng content patungkol kay BP Sara. So ganyan. Pasok kayo lahat dito mga vloggers. Tapos sasabihin nyo, kami yung bayaran. Tapos sasabihin nyo, kami yung binabayaran ng mga narco vloggers, binabayaran ng Mantakin mo kung nakipag-partner ang PCSO sa Digital 8 at saka sa IBC 13. Tapos nag-i-invite sila ng mga vloggers. Anong ibig sabihin nun? Pera ng gobyerno. Yung pinambabayad natin dito sa mga vloggers na makukuha natin para mag-propagate para sa atin. Ako, hindi. Nag-ano lang ako Nag-speculate lang ako Don't get me wrong and don't take me seriously yun ay akin lang Ewan ko sa inyo kung anong dating sa inyo nito. Open ka sumali. So meron silang usapan, si Ruiz, si Geng, si Boss Toyo, na di umano middleman nung mga bumabanat kay BP Sara ng mga vloggers. Meron silang usapan, pasok kayo sa amin. Tapos ngayon, nasa PCO na siya. So nasa PCO na siya, may control siya sa mga vloggers. Meron pa siyang control sa mainstream media dahil may Malacanang press corps. So anong tawag mo dyan? Manipulation. I may be wrong. Malamang mali ako. I am sure mali ako. Huwag kayong makinig sa akin. Huwag kayong maniwala sa akin. Ito yung aking spekulasyon lang Hindi daw siyang may-ari. Gigil na gigil siya. Dinamay pa yung pamilya. Pero kung makapagsalita siya dito, parang siya yung decision maker. So kayo nang bahalang humusga. May-ari ba siya o hindi? Even si Claire. Sinabi ni Claire, magdadivest siya. So ibig sabihin, may investment siya. Ba't ka magdadivest kung wala kang investment?
And even the GMA7 reporter, yung nandiyan dyan sa Malacanang press corps. Oh, siya yung nagtatanong sa kanya kung sino ang may-ari nito. Ano ang posisyon mo doon? Oh, so ibig sabihin, even the people from the media, alam yung karakas nito. Oh, so sino ngayon na sinungaling? Oh, hindi ba? Oh, sino nga? Ayan ang mahirap eh. Kapag ang presidente mo walang reputasyon, kaya yung mga kukunin ng mga tao, mga ganito yung kalidad. Oo, may mga pagka-sindikato. O yan, hindi ko sinabi sindikato, may pagka lang ha. Speaking of fake news, to, pakinggan nyo naman tong balitan to. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang sinasabi. Diba, sinasabi, fake news. So troll farm, may mga troll farm yan. Fake news yan. So tinanong ito, taga UNTV to. Hindi, taga Net25 yata to. Tinanong nitong reporter na, ate, ano sinasabi mo? So ikaw ba may prueba ka na troll army yan, troll farm yan? Meron ka na bang na pinpoint na ganito? Kasi kung makapagsalita ka, parang sure na sure ka, abogado ka pa naman. Ano sagot? Nagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. Yun naman pala eh. You have to presume the innocence ng lahat ng Pilipino. So hindi ka dapat magbintang. Ba't bintang ka na bintang? Ba't bintang kayo ng bintang? Wala pa naman palang batas. Wala pa naman pala kayong napipinpoint. Wala pa naman pala kayong naiimbestigahan na tapapasala. So bakit panay ang propaganda mo tungkol sa fake news? Nangunguna ka pa naman sa fake news. So ang bawat isa po, kumbaga i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Yun naman pala eh. Bakit sinasabi ni DILG Secretary na may troll army ang mga Duterte? Kayo naman pala yung nagsasabi na wala naman palang ganyan. Walang batas na makakapag-distinguish whether troll army to o hindi. At saka troll army, troll farm, si Bongbong meron yan, umamin na yan eh. Nagpasalamat pa nga sa isang speech niya. Thank you sa troll farm ko. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin. Kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Yun, pag may balita, sagutin. Yun ang pinakatama. Kung yung balita mali, sagutin. Yun ang tama. Pero yung bansagan mo kagad na fake news, mali yun. Oo, mali yun. Kasi wala pang regulatory body na magsasabi na ang isang bagay ay fake news at kung sino magsasabi ng isang bagay ay tama. Nandoon yan, doon sa ibinabali. Alimbawa ako, binalita kita. Mali yung balita, i-correct mo. Dito, ikaw yung tama. Ganun lang, pinahihirapan nyo pa eh. So ngayon, wala pala kayong idea, na pinpoint, pag-aaral, wala naman pala. So anong tawag sa inyo? So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ngaray! So dahil wala namang batayan, yung mga pinagsasasabi nyo about fake news na itong mga vlogger na ganito, na ganyan, wala naman pala kayong pag-aaral, basis, tapos ang hilig nyo magsalita, wala pa palang batas. So sino pong fake news? Di kayo. Di binarasyan nung sabi ko nga sa inyo ultimong mga media personalities, mga media na itong nasa Malacanang press corps, ginigisa pa kayo. It means ayaw nila sa inyo. Amoy na amoy nila kung bakit hinire kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at